Napuno ng katahimikan ang buong kwarto matapos ang ilang minuto makaraan na matapos ni Kenneth sa kanyang pagwawala. Nang dahil sa kanyang mga nalaman, ramdam mo pa rin ang kalungkutan sa loob dahil sa kanilang mga nalaman at sa katotohanang wala man lang silang nagawang tulong sa mga dalaga ng panahong iyon. Samantalang si Kenneth naman ay pilit na inaayos ang sarili dahil ayaw niyang magsalita sa harapan nila hanggat hindi siya ayos. Mahirap para sa kanya ang nalaman na iyon. Tama ang hinala niya na mayroong hindi tama sa nangyari noong nakaraan na sadyang hindi niya lang alam at mapunto kung ano iyon, pero ngayon alam na niya ang totoong nangyari ay hindi rin niya gagawin sa mga taong may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid niya at sisiguraduhin niyang bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Kelly. Mas lalong-lalo na pagbabayarin niya ang taong may kasalanan sa mga nangyayari kay Ara. Kung nagkataon man na iisa lang ang taong iyon, ay hindi niya mapapatawad. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay nasa pintuan lang si Ara at kanina pa nakikinig sa kanila. Kung ang loob ng kwartong iyon ay napuno ng lungkot dahil sa kanilang nalaman ay ganun din ang kalooban ni Ara. Tahimik na umiiyak ang dalaga habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Ali. Hindi niya lubos na maisip na mayroon palang tinatagong mabigat na pangyayari si Ali. Gayong hindi mo talaga ito mahahalata sa itsura at pinapakita nitong katauhan sa mga nakapaligid sa kanila. Nang marinig na Ara ang pagsigaw ni Kenneth, ay sumilip siya sa nakaawang na pintuan at tinakpan niya ang kanyang bibig upang mapigil ang mga paghikbi niya dahil sa nakikita niyang Kenneth iyak din ng iyak. Masakit para sa kanya na masaksihan na umiiyak ang taong minamahal niya. Gustong-gusto niyang damayan ang lalaki pero hindi siya pwedeng humarap dito nang pareho silang luhaan. Kaya sumandal siya sa pader doon at kinalma ang sarili. Medyo matagal din bago niya napakalma ang sarili at nang maging maayos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at humakbang papasok sa loob. Kasabay na kanyang pagpasok ay nakita niya na nanlaki ang mata ng mga nasa loob, lalo na ang mga lalaki para kay Eldred, na siyang dahilan kung bakit siya naroroon. Noong mga oras ay pinipilit ni Kenneth si Ali na umamin ay tinext niya agad si Ara at sinabing susunduin siya ng tauhan nila at dadalhin kung nasaan sila ngayon dahil baka magwala si Kenneth at baka kung anong gawin sa asawa niya pero nagkamali pala siya. Hindi magagawa ni Kenneth na saktan ng kahit na sino sa kanila. Bagkus sa iba ang nalaman nila na isa na si Ara sa nakaalam sa mga bagay na iyon. Lumapit siya kay Kenneth na nakaupo ngayon sa sahig at nakapalibot dito ang mga gamit na pinalalaglag niya at nakayuko habang umiiyak. Kenneth? Natigilan si Kenneth dahil sa narinig niya. Isang tao lang naman ang tumatawag sa kanya sa una niyang pangalan at isa pa kilalang kilala niya ang boses na iyon. Pati na rin dalawang babae na umiiyak ay napatingin sa nagsalita at gano'n na lang ang gulat nang makita si Ara. Papaanong... Nagugulo ang sabi ni Grace na nakaturo pa kay Ara. Habang si Kenneth ay nakatingin din at doon ay sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Ara. Hindi malaman ng binata kung anong magiging reaksyon niya at nahalata naman ito ng dalaga kaya lumuhod ito sa tabi niya. Tinitigan niya muna si Kenneth sa mga mata nito. Sari-saring emosyon ang nakikita niya. Pagtataka, lungkot at galit. Pero mas lamang kalungkutan sa mga mata nito. Naaawa siya sa boyfriend niya dahil alam niya ang sakit na mawala ng taong minamahal niya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na yakapin ang binata. Wife? Andito lang ako, Habi. Iiyak mo lang yan. Putol na sabi ni Ara na ikinatigil muli ni Kenneth. Narinig ko lahat, Habi. Alam kong masakit dahil naramdaman ko rin ang nararamdaman mo. Walang masamang maging mahina kahit isang beses lang.
Dagdagang pang sabi ni Ara na siyang ikinapikit ni Kenneth dahil hindi niya mapigilan ang luha niyang matagal nang nagkukubli sa katauhan niya. Ang akala ni Kenneth ay wala siyang iiyak pa dahil sa nangyayaring pagkamatay ni Kelly. Gayong ilang taon na ang lumipas pero eto siya ngayon. Nasa bisig ni Ara at umiiyak. Hinagod-hagod ni Ara ang likod ni Kenneth habang umiiyak ito. At iba naman ay tahimik na nakatingin lang sa kanila. Wala ni isa ang gustong magsalita dahil ramdam nila ang bigat ng loob ni Kenneth. Matapos ang ilang minuto ay naramdaman na niyang medyo kumakalma ito sa bisig niya. Ngunit mahigpit pa rin itong nakayakap sa kanya. Humiwalay siya sa bisig ni Kenneth na tingnan nito ang mukha nito. "Let's go, Habi. Uuwi na tayo," sabi ni Ara at pinunasan nito ang mukha ni Kenneth na punong-puno ng luha. Kitang-kita niya sa mukha ni Kenneth na parang pagod na at hirap na hirap. Parang tinusok ng karayom ang puso niya dahil doon. Tumango lang si Kenneth at tumayo na din. Inakay ni Ara si Kenneth habang palabas sila doon. Tahimik lamang na nakamasid ang mga kaibigan nila habang sila ay papalabas. Walang nagsasalita sa kanila dahil alam nila na kailangan ni Kenneth ng katahimikan dahil sa nangyari. Tahimik lamang silang dalawa ni Kenneth habang papunta sa kotse nila. Kahit na walang nagsasalita ay alam ni Ara na para ito kay Kenneth, habang si Kenneth naman ay talagang wala pa sa tamang wisyo, kaya hindi na lamang muna siya nagsasalita. Pagbukas ni Ara ng pinto sa backseat ay pumasok silang dalawa. Nagulat siya nang muli na namang umiyak si Kenneth kaya agad niya itong dinaluhan at niyakap. Kung hindi lang dahil kay Kenneth ay baka maiyak rin siya, ngunit ayaw naman niyang sabayan ang lalaki dahil alam niya na mas kailangan siya ni Kenneth sa mga oras na ito. Walang salitang namagitan sa kanila basta alam ni Ara na kailangan siya ng lalaki ngayon. Palagi itong nasa tabi niya kapag kailangan niya ito. Ngayon siya naman ang dadamay kay Kenneth. Nagtagal din si Kenneth sa kanyang pag-iyak hanggang sa kusa na siyang mapagod pero nananatili pa rin siyang yakap ni Ara. "I'm sorry, wife," sabi ni Kenneth at humiwalay sa yakap nila na ikinailing agad ni Ara. "Don't be sorry, Habi. Wala kang ginawang masama. Natural lang sa isang tao na umiyak," sabi niya dito na ikinayuko ni Kenneth. Hindi niya magawang makapagsalita ng iba pang mga bagay dahil wala siya sa sarili niya. Puro sakit ang nararamdaman niya. Nakatulog naman si Ara dahil doon. "Ako na ang magdadrive, Habi. Papunta tayo sa Isabela." Napaangat ng tingin si Kenneth dahil sa sinasabi ni Ara. "Isabela? Why?" Takang tanong niya dito. "Pupuntahan natin bukas si Kelly." Natigilan si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara at hindi makapaniwalang nakatingin dito. "Alam kong nagtataka ka, Habi. Gusto ko siyang makita. Ang puntod niya. Narinig ko lahat kanina at katulad mo, nasasaktan din ako sa kanya. At kahit ako gustong-gusto kong magbayad ang mga may gawa nito sa kanya o sa kanila." Napakurap si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara. Hindi niya inaasahan na sa kanya mismo manggagaling ang mga salitang iyon. Pero napakunot din ang noon niya dahil sa huling sinabi nito. "Anong sa kanila?" Nagtatakang tanong niya dito. Hindi ba't ayon sa kwento ni Ali ay hindi ginusto ni Wendy ang lahat ng iyon? Sigurado ako na may ibang mga kasalanan nun. At dahil sa kanya namatay din si Wendy pati na rin si Kelly. Napaisip si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara at tama nga ito. Ngunit ang tanong ay paano? Tama ka, wife, pero paano ka nga pala nakapunta dito? Napangiti ng bahagya si Ara dahil sa tanong ni Kenneth. Si Eldred. Natakot daw siya na baka kung anong magawa mo kay Ali. Kaya pinusundo niya ako and here I am. Sa sinabi ni Ara ay siya ikinakunot ng noo ni Kenneth. Hindi ko magagawa ang sinasabi niya. Sabi ni Kenneth na kinatawa ng bahagya ni Ara. I know, but still, may maganda ding resulta ang pagpunta niya sa akin doon. So tara na. Tanong ni Ara kaya agad na hinawakan ni Kenneth
ang kamay niya at tumingin ng diretsyo sa mata niya. Nagulat si Ara dahil sa ginawa ni Kenneth, kaya nagtataka siyang nakatingin dito. Thank you, wife. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napangiti siya dahil sa sinabi nito at ginantihan naman niya sa pagkakahawak ang mga kamay nito. Palagi kang nasa tabi ko nitong mga nakaraan. Sa mga oras na kailangan kita, ngayon ikaw naman ang kailangan ng karamay. Andito lang ako. Wag na wag mong kakalimutan yan. Nakikita ni Kenneth ang sensibilidad sa mga mata ng dalaga, kaya agad niya itong niyakap ng mahigpit dahil sa mga sinasabi nito ay lalo siyang napapamahal dito. Hindi niya talaga inaasahan na mayroong isang taong darating sa buhay niya na mamahalin siya katulad ng pagmamahal niya sa pamilya niya. You have a new earring, wife. Napakunot ang noo ni Ara dahil doon, ha? Hindi bakit anong meron? Umiling lang si Kenneth dahil sinabi ni Ara at ngumiti sa kanya. I'm planning to give you an earring. Napataas naman ang kilay ni Ara dahil sa sinasabi niya. Hindi ba dapat surprise yun? Napangiwi naman si Kenneth dahil sa sinabi niya at napakamot sa batok niya. I forgot. Napailing na lang si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth at napatawa dahil sa pagka-careless ni Kenneth sa nararamdaman niya ngayon. Ay oo nga pala, tawagan muna natin sila mama sa bahay. Baka hanapin tayo. Tawagan mo na rin ang parents mo para masabi natin sa kanila na pupunta tayo sa inyo. Sabi ni Ara na ikinatango naman ni Kenneth. Bukas na lang kaya? Madaling araw na, wife. Napatapik naman si Ara sa noon niya. Dahil sa sinabi ni Kenneth, nakalimutan niya ang bagay na yon. Oo nga pala, sige, magdadrive na ako. Lilipat na sana si Ara sa harapan at sa loob na lang din siya. Dadaan ang pigilan siya ni Kenneth. Kaya napalingon siya dito nang nagtataka. Ako na lang kaya, wife. Kaya ko pa naman. Umiiling lang si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. No, hubby, I can handle it. Promise. Besides, nakatulog na ako kanina. Sabi ni Ara sa kanya at tumipat na sa driver's seat. Paalala mo sa akin na may kasalanan si Eldred. Sinira niya ang tulog ng asawa ko. Sabi ni Kenneth habang lumipat din sa passenger seat na ikinakailing ni Ara. Hayaan mo na si Eldred, hubby. Natatakot lang siya para sa asawa niya. Sabi ni Ara at tinestart na ang sasakyan. Napatingin si Kenneth sa orasan sa sasakyan at 1 a.m. na sa pagkakatanda niya. Nagpatawag siya ng meeting 10 p.m. at ngayon ay umaga na. You can sleep, hubby. Alam kong pagod ka. Sabi ni Ara sa kanya. Wife, ako dapat ang magpapahinga sa'yo, lalo na at kakauwi lang natin galing ospital. Sabi ni Kenneth at kinailing muli ni Ara. Hubby, ano ka ba? Magaling na ako. Di ba yun ang sabi ng doktor ko? Basta matulog ka lang muna, okay? Nakangiting sabi ni Ara sa kanya habang patingin-tingin dahil na rin sa pagmamaneho niya. Hinawakan naman ni Kenneth ang kamay niya. Are you sure? Alala pang tanong muli ni Kenneth. Sure na sure, hubby. Andito lang ako, promise. Pagising mo, ando na tayo. Sabi ni Ara at hinawakan din pabalik ang kamay ni Kenneth. Hinalikan na lang ni Kenneth ang kamay niya at sumandal na sa upuan at ipinikit ang mga mata habang hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Maya-maya lang ay napalingon sandali si Ara kay Kenneth at nakita niyang tulog na ito kaya hindi niya maiwasan na bumuntong hininga dahil doon. Nag-aalala siya para kay Kenneth. Alam niyang tinatago lang nito ang mga nararamdaman niya at nasasaktan din ito kaya nang makita niyang umiiyak ito habang nagwawala ay napaiyak rin siya. Nag-focus na lang siya sa daan at hinayaan na matulog si Kenneth. Alam naman niya ang daan papunta doon dahil natatandaan niya pauwi na sila noong nakaraan.